Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na sa pinagrupi na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Yes, good afternoon. Yes, welcome to Parish Pastoral Accompaniment Program. Or PIPA. Yes. Alam mo, pag sinabi kasing freedom, depende yan sa tono. No? Or freedom! Gusto ko ng freedom. Isa naman, freedom? Totoo ba yun? O isa naman, freedom. Di ba? So ano doon sa tatlong freedom ang gusto natin pag-usapan? It is a freedom that you are free to express what is good. Tama. Akala ko yun dapat makawala ka. Tulad nitong pintuan na to, para malayo kung maabot yan. To express and do what is good. Yan ang freedom. Yan. Sabi kasi noon pagka hindi mo kayang pigilan yung mga gawain masama, o kaya yung pag-iisip ng masama, or yung pagsalita ng nakakasakit, wala kang freedom. Okay. Yun, okay? So sino ngayon yung guest natin? Ang guest natin dyan ay si Father Jocads, doon sa ating paragraph 34 of Amoris Laetitia. Okay, let's hear it from Father Jonathan Cady. Yes. Siguro, ang nais ko biglang diin doon sa paragraph 34 is yung imbitasyon ni Pope Francis na i-appreciate natin yung kagandahan ng sakramento ng kasal. No? Appreciating the beauty of marriage. Marami ang siguro nag-aalinlangan, no? Hesitant to enter into marriage for various reasons. Siguro, yung iba, ang focus is more on the external, no, expenses, no. Yung iba ay merong fear, no, na baka ako ay pumasok dito, baka hindi na ako makawala, no, sa commitment na ito, no. At siguro isang reminder sa atin na we need to appreciate the beauty of the sacrament of marriage. Hindi naman kailangang bonggang-bongga yung sakramento ng kasal. Pwedeng yung simple celebration. Ang mahalaga ay pabasbasan ng simbahan ang pagsasama ng mag-asawa. Yung pagpasok sa sakramento ng kasal, no, sa pag-aasawa, meron din yang mga challenges. No? Lahat naman tayo may pinapasa na krus sa buhay. No? At kapag dumating sa punto na yung mag-asawa ay humaharap sa isang pagsubok o isang hamon, ay ang imbitasyon ay they should face it together at gawin nila kung anong kaya nilang gawin to address the problem. Yun nga, no, wala naman tayong school for parenting, no, school para maging isang mabuting asawa, no. Kaya maganda yung meron tayong ongoing formation, no. Ito ay bahagi ng apostolate ng Commission on the Family and Life, no, sa bawat parokya na mag-reach out hindi lang doon sa mga ikakasal kundi even after marriage ay meron pa rin dapat tayong mga programa, no, like for example mga parenting programs, accompaniment programs, no, that will help these couples, no, especially as they go through the first years, no, of their marriage. Totoo na siguro yung iba natatakot kasi sasabihin nila parang nawawala yung kanilang kalayaan, yung freedom. No? But I think we must also realize, no, na yung desisyon na magpakasal must be free. No? Ibig sabihin, walang pagpipilit. No? Ibig sabihin ito ay nanggagaling mismo
doon sa dalawang magkasintahan na nais magsama. At kapag in-express nila, ibig sabihin, handa silang harapin yung mga consequences ng buhay na kanilang pinapasok. No? Kaya mahalaga na magkasama parati yung couple, no? Especially no, in facing the challenges and problems na maaaring dumating sa kanilang buhay pag-aasawa. Isa sa mga masasabi nating magandang paturuan ng simbahan about the sacrament of marriage is that it is a vocation. No? Ito ay bokasyon, ibig sabihin tawag ng Diyos. No? At lahat tayo ay may kanya-kanyang bokasyon. No? Yung iba ay tinawag sa pagpapari, pagmamadre, sa religious life. Yung iba ay tinawag sa buhay pag-aasawa. No? At kapag tumugon tayo sa panawagan ng Diyos, no, sa ating bokasyon, yun yung daan para mapabanal tayo. So yung mga tinawag ng Diyos para sa pag-aasawa, dapat paghandaang mabuti, no? Pag-isipang mabuti, no, kung ito na ba ang tamang panahon na kung saan kayo ay magsasama, no? At patuloy no na humingi ng paggabay sa Diyos, no? Dahil ang Diyos naman talaga ang gabay natin parati, no? Ano mang challenge ang ating harapin sa buhay, we must never lose our connection with God, no? And do our best to respond to the vocation that God has given us. Dahil iyan ay para sa ikabubuti natin at sa ating ikababanal. So yun po. Okay, so sinabi natin freedom, kalayaan, malaya, at pagka kasi naramdaman mo yung malaya ka, may peace ka eh, di ba? Tapos yung pananaw mo parang masaya ka. So sabi nga ni Lord, di ba? No, yung the truth shall set you free. Wow. Di ba? Kaya talagang kailangan natin ng freedom. Yun ang topic natin. Freedom. May question mark. Dahil yung iba, kaya pala nagkakaroon ng problema doon sa kanilang pananaw kung ano yung freedom, lalo na sa kanilang buhay mag-asawa. Di ba? So, bago sila siguro nag-asawa, meron silang freedom to do or to decide by his own. Wala siya masyadong kinukonsulta. Pero na mag-asawa na siya, kailangan na niyang i-consider yung mind ng kanyang partner, ng kanyang mga anak. Dami na, parang sinasabi, wala na yata akong freedom. Yan, correct. Kaya nga pag alam mo kung ano talaga no ang sinasabi ni Lord sa buhay mag-asawa, and that is the truth, freedom shall set you free. Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon, pagka malawak ang pananaw mo sa freedom, ma-embrace mo yun. No? Yung kinakatakutan natin na baka mawalan ako ng freedom. Diba? Kasi hindi mo alam kung ano yung katotohanan eh. Na magandang ibinigay ni God sa atin ang family. Ito lang, pagka nagbibigay tayo ng marriage preparation seminar, ikakasal pa lang, tinatanong natin, talaga bang handa ka na? Kasi ang isa sa elements na ating pinapaalala sa kanila ay yung tinatawag na selfless. Yan. Yung freedom is something to do with selflessness. Ibig sabihin, pagka nag-asawa ka na, kailangan mo nang i-consider yung partner mo. So, ibig sabihin, nagiging inconvenient sa'yo because you have to think about the good of your spouse, the good of the family, and minsan nagiging tayo ron, hindi tayo komportable. Hindi lang kasi sanay. But before you get married, kaya yan, pinapaalala natin, you have to be selfless. That means, offer something na inconvenience sa'yo para sa kabutihan ng asawa at ng pamilya. Correct. Siguro kasi, kaya din na mahirap. Kasi nadaanan natin yan eh. Dalaga pa tayo, binata ka, mag-isa ka, nakaka-decide ka sa sarili mo, tapos biglang mag-aasawa ka, kailangan ng dalawa yung desisyon. No? Tapos lalo-lalo na kung yung napangasawa mo,
magkaiba kayo ng pananaw, parehong tama, magkaiba kayo ng pananaw. So, kaya nahihirapan sila. Kaya natatakot sila na pag nag-asawa sila, baka mawalan ako ng freedom. Isa yon. Pangalawa, nung binata ka, nung dalaga ka, syempre walang anak, no? Kahit saan ka pumunta, pwede. Kahit magliwalayo ka sa buong mundo, pwede, di ba? Wala ka nang aalalahan na dala-dala. Mag-iisip ka na naman, pag nag-asawa ka, manganak ka, o yung iba naman may aso. So bibit-bitin mo, no? Dadalhin mo. Handa ba ako doon sa gano'n na mawawala yung freedom ko to go out, no? On my own, na dati sanay na sanay ako. Kaya naiintindihan din naman natin kung bakit din mahirap. Kaya nga naipapasok natin dito yung accompaniment program. Kasi hindi bigla-bigla na pwede mong makayanan yan. Kaya nga sabi ni Pope Francis na kinreate niya yung Amoris Laetitia for the family. Kinreate niya yung synodality para magkaisa tayo, magsama-sama tayo kasi we cannot stand alone. So lalo na dito sa sinasabi nating freedom, mahirap talaga yon na bigla-bigla mong makayanan. Alam mo, basta merong community, merong parang tinatawag na batas. Ang mag-asawa, meron silang batas, hindi lang nakasulat. Di ba? Sa ating society, merong batas talaga. Yan ang nakasulat. And pwersado ka na sumunod dun sa batas kasi yun ang mabuti para sa mga sinasakupan niya. Ganon din sa mag-asawa, pero hindi nakasulat. No? Ang importante lang dyan, na iisip mo yon because you are doing something na meron kang gini-give up in dating gusto mong gawin, ngayon kinukonsider mo na yung asawa mo, kinukonsider mo na yung anak mo, but that freedom is the kind of freedom na sinasabi na ating Panginoon. No? When you want to do good and restrain on doing something that is not good for the family or sa asawa mo, ayun is freedom. Yan. So malinaw na ba? Hindi na ba kayo nalilito? Okay, so remind natin ulit sila. We want you to visit the Kapihan. Linggo-linggo po ay nandyan kami. And this is especially doon sa mga meron daladalang mabibigaan sakaling mabawasan yung inyong dalahin. Bakit sa kapihan? Kasi ang kapihan, alam natin, di ba, pag umaga, kapi-kapi tayo, nagkukwentuhan. So, di ba, pag may nakakakwentuhan ka, habang nagkakapi ka, nakakatulong yun sa iyo, di ba? Parang, anong tawag na, therapy din yun. Yes, so try nyo lang. Try Yes. There is so much more that we can. Lahat po nandoon. Yes. Lahat ng klaseng kape. Ano oras ba yan? 9 o'clock. Every Sunday. Every Sunday. Okay. O paano? Alam na tayo? Do we have freedom? Are we confused? Hindi na kayo nalilito, no? Kung free ba kayo o hindi. Yeah. So, pagka naramdaman ninyo na free kayo, anong pakiramdam? Masaya kayo. Yan yung sinasabi ni God. Ang pamilya, pag nalaman mo ang totoong meaning ng pamilya, it will set you free. Yeah. Okay. And you accept na kailangan maging selfless when you are in a community. Sa pamilya man o sa society. Correct. So we'll see you next week. Bye! Bye!